Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin tong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging nire-request na Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palagi pa rin nire-request sa Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kailan lang ay may vlog si Sir Bong tungkol dito sa flexible class program. At nung isang araw nga, lumabas itong DepEd Order number 12 series of 2024 at ito na nga yung sinasabi natin na flexible class program. Paano ba ang magiging application nitong sinasabi nating flexible class program? Naglabas na nga ng guidelines ang DepEd kung paano i-implement itong, paulit-ulit Sir Bong, flexible class program. Sabi sa DepEd order, the schools or the principals are given the flexibility in the implementation of the matatag curriculum base sa availability ng teachers at classrooms. At base din sa curricular class program ng mga schools. Bakit ba nag-come up ang DepEd na magkaroon ng flexible class program? Alam nyo, ang reason dito ay yung clamor ng ating mga guro, yung ating mga teachers group, like Alliance of Concerned Teachers and Teachers Dignity Coalition, na baguhin yung class program. Kasi nga ang sinasabi ng mga teachers group, hirap daw yung mga guro sa existing class program ng matatag curriculum dahil nagkakaroon ng 7 hanggang 8 na sections ang hinahawakan ng ating mga guro. At isa pa, masyadong ginagabi yung mga bata natin, yung mga learners natin sa pag-uwi sa kanilang bahay, particular sa mga schools na merong 2 shifts. And to make the story short, seemingly pinakinggan yung ating mga teachers group, kaya nagkaroon tayo ngayon ng flexible class program. Dear teachers, hindi nawala yung matatag curriculum, hindi inalis yung matatag curriculum, magkakaroon lang ito ng flexibility. Ito yung term ng DepEd. Kung nabasa nyo na yung DepEd order, susubukan natin na bigyan ng TOS, ayon sa pagkakaintindi ni Sir Bong, ang sabi sa DepEd order, lahat ng learning areas ay maari pa rin ituro ng 5 days at may 45 minutes allotment daily per learning area. Alam nyo, parang ganito rin yung dating class program. Kaya lang dahil masyado ng gabi yung 45 minutes, kaya ginawa natin 40 minutes per learning area, particular sa mga schools na may 2 shifting. Again, ang sinasabi ng DepEd Order number 12, pwede pa rin yung class program na daily ituturo yung lahat ng learning areas at idadagdag yung once a week na homeroom guidance program. Or merong option base doon sa DepEd order, pwedeng bigyan ng uniform na time allotment ang bawat learning area na 50 minutes per day or 55 minutes or 60 minutes per day. Kaya lang pag ito ang ginamit, yung English, Mathematics, Science, and ESP or Values Education ay ituturo ng 5 days. On the other hand, yung MAPE, TLE, Filipino, and Araling Panlipunan, ito ay ituturo ng 4 days lamang. Then, magkakaroon ng once a week na homeroom guidance program.
Alam nyo, yung mga schools ay pwede mamili ng option, either daily ituturo yung 8 learning areas or yung isang option na 5 araw ituturo yung 4 na learning areas at 4 na araw naman yung ibang learning areas. At another thing, base dito sa DepEd Order number 12, yung Mathematics, Science, English at ESP dapat ituro siya ng hindi bababa sa 225 minutes per week. On the other learning areas like MAPE, TLE, Filipino at Araling Panlipunan, dapat ituro sila ng hindi bababa sa 200 minutes per week. Sir Bong, paano naman po yung National Math Program at National Reading Program? Alam nyo, itong mga ito ay optional na lamang. Ang sabi sa DepEd Order, kung marami ang guro, pwede ipagpatuloy yung NMP at NRP. Kaya lang wala na siya sa regular class program. Ang NMP or NRP ay maaring gawin after class. May natutunan ba kayo sa vlog ngayon ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.